Mga eksperto at kinatawan ng pamahalaan muling nagsama-sama para sa National Summit on Botanic Gardens and Arboreta 2026. Layo ng naturang aktibidad na panatilihin ang pangangalaga ng ating kalikasan sa harap ng iba't ibang banta ng climate change. Yan ang report ni Elijah Canlas. Sa kabila ng tumitinding init ng panahon at malalakas na bagyong nananalasa sa bansa, nakikita ng mga eksperto na malaki ang papel ng mga botanic gardens at arboreta para labanan ng mga hamon sa kalikasan. Dahil dito inilunsad ng Ecosystems Research and Development Bureau o ERDB ang National Summit on Botanic Gardens and Arboreta 2026 kahapon para pag-usapan ang mga napapanahon ngunit madalas na naisasantabing diskusyon tungkol sa pangangalaga sa likas na yaman ng bansa. Ang naturang summit ay isang direktang pagtugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang balanseng pagtanaw sa environmental protection at economic growth. Layo ng summit na mapagbuklod ang iba't ibang institusyon sa ngalan ng pagpapalakas ng kampanya sa isang luntiang kapaligiran. Gusto naming i-gather yung lahat ng mga players pagdating sa Botanic Gardens and Arboreta para usap-usap, magbahagi ng kanya-kanyang mga karanasan at mga practices sa tatayo at pangangalaga ng Botanic Gardens and Arboreta. Batay sa mga scientific records, 41% lamang ng mga threatened plant species o mga halamang delikadong maubos sa mundo ang matatagpuan sa mga botanic gardens. Sa Pilipinas ay 13 botanic gardens at arboreta lamang ang nagsisilbing repositoryo ng mga endemic na halaman at puno. Actually, ang ERDB ay nakapag-umpisa na nag-establish ng Artificial Intelligence Assisted Knowledge Hub at gusto namin paigtingin yan. At meron din ang ERDB ng tinatawag nating experimental forest. Nagsisilbing sanktuaryo o ligtas na tirahan para sa mga halaman ang mga green infrastructure na gaya nito para maprotektahan ang ating kalikasan para sa mga susunod pang henerasyon. Nakikipag-ugnayan na rin ng DENR sa DILG o Department of the Interior and Local Government at Department of Human Settlements and Urban Development para sa mas malawakang pagkilos. Mahigpit ding ipinapatupad ng DENR ang isang mandatory replacement ratio ng 100 seedlings sa bawat isang pinutol na punong kahoy para sa mga development projects ng pamahalaan. Ang 3 araw na summit na matatapos bukas ay inaasahang magbubunga ng mga makabagong patakaran para mapigilan ang extinction o pagkaubos ng likas na yamang natatangi sa ating bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.